I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Ala kayo mga bes, malapit na babasahin si dating Pangulong Digong sa kanyang sa paghahatol sa kanya. Kaya pala yung mga abogado niya gumagawa ng paraan para madili yung trial na kung saan ay babasahan na si dating Pangulong Digong. Ano kaya ang mangyayari mga kababayan? Ito, basahin ko po sa inyo. Sabi dito mga bes, desisyon sa apilang interim release ni Digong ila-livestream ng ICC. Ibig sabihin, umaapila itong mga abogado niya. Mga bes. Ito kaya ay kakatigan ng ICC na pagsamantalang makalaya si Digong? Well, di natin alam. Para sa akin, iba naman po ang batas dyan at ibang Pilipinas. Desisyon sa apilang interim release ni Digong ilalabas sa live stream. Ilalabas nila. Live streaming pa, hindi mapapanood natin. Ano kaya ang kapalagayan nyo mga kababayan? Ito ba ay gagrant ng ICC for temporary release? Who knows? Hindi natin alam. Pero ako, palagay ko, hindi. Yun ang akin hindi siya igagrant. Kasi nga 'di ba? Sa lakas ba naman ng ebidensya laban sa kanya matindi mga bes. So I think if ever naman mag-grant ang kanyang interim release, baka diyan lang sa Netherlands. 'di ba? At siyempre bantay sa lakay. At hindi siya makakauwi ng Pilipinas or saan man. Hindi natin alam kung ano ang desisyon ng ICC. If ever nabibigyan siya ng interim release. Naku, naloko na. Sana hindi na, no? Kasi ang mga abogado niya, mautak din Nag-ano sila, kumbaga file sila ng petition for yung para sa kalayaan ni dating Pangulong Digong. Yan, sa interim release na yan. Kaysa hindi daw unfit, yung kondisyon niya, dahil sa edad niya, kasi matanda na. Diba? Parang ganun. Pero I think ang ICC hindi nila tinitingnan na ganun. Alam nyo guys, kasi pag sa akin base dun sa mga napanood ko, pagdating sa batas kasi, pag ikaw ay nahatulan talaga ng for life in prison, so I think sa batas walang pinipiling edad bata man, matanda, may ngipin man o walang sinasanto ang batas makukulong at makukulang ka. 'Di ba? Unfair naman 'yun sa batas. 'Di ba? Kasi ang tinitingnan mo rito dahil matanda siya. Kaya favor sa kanya yung interim release dahil gurang na. Ugod-ugod na. Hindi ganun. Pag batas ang pinapairal, walang bata dito, walang matanda. Pag once na found out na guilty ka, kulong ka. 'Di ba? Sabi dito, online ang pagbasa ng desisyon ng International Criminal Court, which is ang ICC, kaugnay ng apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release sa November 28. Nako, ano kayong oras? Hindi ko alam guys I think yan, sa page ng ICC yan. Abangan po natin yan. Ayon sa anunsyo ng ICC, babasahin ng Appeals Chamber ang hatol ng live mula sa open court sa Dahik. Live streaming to guys. Netherlands, alas 10 umaga ng alas 10:30 ng umaga. What? Ano yun? Doon sa Dahik, sa Dahik yun guys. Ibig sabihin dito, anong oras kaya dito sa atin? 10:30 ng umaga, ipapalabas ito sa opisyal na website ng korte at sa kanilang Facebook at YouTube pages. Nako. Abangan po natin yan. Nanatili si Duterte sa kustodiya ng ICC dahil sa mga kasong crime against humanity na may kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang ibinasura ng ICC pre-trial chamber
ay ang kanyang mga apela laban sa jurisdiction ng korte, pati na ang unang hiling niya para sa interim release. Agay. Totoo po yan. Wala, hindi siya talaga makakuha eh. I don't know this time. Kaya abangan po natin yan, mga kababayan. I hope hindi na. Kasi sa bigat ng kaso, alam nyo mga kababayan, para sa akin ito para sa akin lang Alam nyo, ako, sa nakikita ko lang, hindi naman ako abogado, pero para sa akin, kung sobrang bigat ng kaso laban sa iyo, hindi mo na kailangan magbigay ng interim release eh. Kung akong judge, never kita bibigyan. Kasi bumabase ko kung ano po yung sa lakas ng ebidensya. Totoo yun. 'Di ba? Very unfair doon sa mga EJK victims. Kung pagbibigyan mo yung akusado na alam mo naman mastermind doon sa mga nangyayari, 'di ba? O madumi yung kamay niya nung panahon siya ay nanungkulan, maging sa mayor siya. O mabigat ang kaso laban kay Lolo Digong ng mga DDS. Kung akong judge, hindi ko pagbibigyan. Uy, naku ha. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ang pagtutol niya sa mismong pag-aresto, apela ng pamilya na maiuwi siya sa Pilipinas, agay. At ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagpatakas sa kanya mula sa kulungan. Bastos talaga yung anak niya eh. O, diba? Kaya nga sabi ko, ano yan eh, laging bumabatak. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Sa totoo lang. Oo, diba? Parang sa tingin ko kay Sara, hindi siya abogado. Walang alam eh. Akala mo kung sino. Akala mo untouchable. Diba? Napakayabang niya as in. Diba? Yung tawag dito, yung sinabi niya na itatakas daw yung papa niya doon sa silda. Di kayo naloka. Ang tanong kaya, kaya niya? Kaya niya kaya? Baka hindi siya makauwi sa Pilipinas pag ginawa niya yun. Noong October 14, muling naghain ng apela ang kampo ni Duterte at iginiit ang humanitarian consideration dahil umano sa kanyang katandaan at kalagayan medikal. Ay nako, alam niyo mga bes, sabi ko nga, pagdating sa batas, hindi niya kailangan ang consideration because he is old. How about the mga EJK victims din? Sige nga, thank you very much na lang. Puro na lang pabor. So, nung ginagawa niya yon, mayroon ba siyang awa sa mga nabiktima ng EJK? Sige nga, may awa ba si Digong? Ang yabang-yabang niya, napakayabang niya magsalita. Yan ang napala niya dahil pinagmumura niya ang Diyos. Yan ang balik sa kanya. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Asaan yung awa niya yung panahon na 'yon? Sige na, yung mga pinag-uutos niya kay Mr. Las Cañas, nakitili ng buhay ng taong ito. Yung pinag-uutos niya kay Mr. Matubato. Para kitilin mo ang taong ito. Anong sinabi ni Mr. Matubato? 24 years. Kumikitil siya ng tao dahil sa utos ni Digong. Biro niyo yun? Tapos ngayon, paawa-awa effect pa kayo. Ano yun? Pabiktima kayo sa mga pinagagawa nyo. So, unfair naman doon sa mga namatayan. Kailangan managot si Digong. Hindi pwede yung ganun. So, for me guys, I think hindi siya pagbibigyan. Totoo yun. Tingin ko lang sa akin lang yun. Sabi yung mga nagko-comment, sana mabigyan ng justice ang mga biktima. Kawawa naman sila. Sila man mabuti pa siya buhay pa. Kaya nga, grabe. 'Di ba mga bes? Ay pwede na makauwi na si PRD sa Pilipinas, sabi ng DDS. Ihanda ang popcorn. Agay. Yan. Lord, sana pabor naman sa mga Duterte ang pagkakataon at magtauhan ang mga nasa ICC. Palagay ko, hindi mangyari yan. Kasi iba doon, iba dito. Walang pabor-pabor doon. Dito, may pabor lagi nung panahon ni Digong. Para iyakan ng mga DDS. Pwede. Inshallah. Yun, mga DDS. Diba mga best? Well, anyway, for me, kailangan fair sa mga nabiktima ng EJK, guys.
O, di ba? O, fair dapat. O, pagdating sa batas kasi, walang matanda, walang bata. Pag nagkasala, siguradong mailalagay ka sa lungga mo sa selda. O, di ba? Tama yan. I-live stream para i-live streaming din ang iyakan. Agoy. 88.5 million salin ni Inday Sayad. 150 million sweldo ni Kaufman monthly. What the hell? Very questionable po yan yung salin ni Sara Duterte, guys. Hindi ako maniwala dyan. Totoo yun. As in, hindi po ako maniniwala. Oh. Nabasa ko sa isang vlogger, hindi na daw makakalabas yan. Hindi, kasi sabi po doon sa isang abogado, ano man ang klaseng gagawin ni Digong, hindi na makakalabas. Ibig sabihin, sabi po kasi ng isang abogado, si Digong, kailangan niyang pagdusahan ang kanyang hatol sa loob ng kulungan. Yun ang sabi. Kahit ano daw gagawin nila ng apela, wala daw mangyayari. Yun ang nabasa ko, guys. Well, sana totoo yun kasi kailangan din managot si Digong kasi para fair doon sa mga nabiktima ng mga EJK, guys. Kawawa naman sila. Hanggang ngayon naghahanap ng hustisya. Wala eh. Diba? Oo. Nga, live talaga para iyak ang mga DDS. Doon na lang siya sa ipa. Sana maganda ang resulta. Yes. Well, I think for me, guys, tandaan yung sinabi ko. For me, hindi siya pagbibigyan. Diba? Good. Ayan, ginagamit yung pa ang pangalan ng Panginoon. Kawawa, DDS, aasa na naman. Ay, nako. Wala naman talagang ibang nanggugulo kundi ang mga Duterte. Diyos ko, lalong gugulo ang Pilipinas pag pinagbigyan yan. Yun ang mas malala, guys. Mas delikado. Oo. So, I think, para sa akin lang hindi na pagbibigyan yan. Sa akin lang, guys. Ewan ko na lang sa inyo kung anong sa loobin nyo. Anong sa tingin nyo. Pagbibigyan kaya siya? For me, hindi. Kasi hindi naman talaga pwede malakas ang mabilin siya. Kung ako ang abogado or judge, never ka talaga mabigyan ng interim release sa akin. Ano yun? Ilan ang namatay sa EJK, aber? 1,000, di ba? Versus 1. So, Mariusip, isip-isip din minsan. Well, pagdating sa batas, walang pabor-pabor. So, yun mga beswa. Ano po ang saloobin nyo? Komento na lang po kayo. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Follow me, guys. See you again on my next upload. Bye, and babush. God bless. Philippines, there's more.